Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Pagsasagawa ng open pit mining sa bansa ay pinagbawal na ng DENR. Ilang kasunduan para sa transportation at infrastructure projects ng Administrasyon Duterte inaasahang malalagdaan sa 2017 ASEAN meetings. Mahigit 5,000 pisong aumento sa sahod, hiniling ng grupo ng mga guro. Performance ng ilang atleta sa 5 sports category sa palarong pabansa, record break ngayong taon. Una sa ating mga balita ngayong araw, ilang araw bago sumalang sa Commission on Appointments si DENR Secretary Gina Lopez ay naglabas na naman ito ng kautusan para sa mga minahang nagdudulot ng masamang epekto sa kalikasan. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Ipinagbawal na ng DENR ang pagsasagawa ng open pit mining sa bansa. Ayon kay Secretary Gina Lopez, malaki na ang nagiging pinsala ng open pit mining kung saan gumagawa ng malaking hukay sa mga bundok para makuha ang mina gaya ng ginto, tanso at pilak. Sa ngayon ay may 14 na minahan sa bansa na gumagamit ng open pit method. 10 na dito ang inabandona o sinuspinde gaya ng Dizon Copper Mines sa Zambales. 10 taon nang hindi nagmimina sa lugar, subalit ang naipong tubig ay nagdudulot ng panganib sa komunidad sa paanan ng bundok. Sa tindi ng asido sa naipong tubig sa minahan ay kaya nitong makatunaw ng bakal. Ayon kay Lopez, kakanselahin niya ang mga Mining Production Sharing Agreement o MPSA ng mga mag-uumpisa pa lang magsagawa ng open pit mining method. It's the duty of the DNR Secretary to evaluate MPSAs. And it's the duty of the Secretary to mandate policies which are for the welfare of our people. Nilinaw naman ni Lopez na ang mga dati ng minahan na gumagamit ng open pit mining method ay hindi kasama sa ban. Ayon sa Chamber of Mines of the Philippines, tanggap naman ng iba't ibang bansa ang open pit mining. Maaari din nilang mai-rehabilitate ito pagkatapos mamina ang isang lugar para magamit sa agrikultura, pangisda at maging sa turismo. Sinusuportahan naman ng VACC o Volunteers Against Crimes and Corruption ang kumpirmasyon ni Lopez. Sa May 2 ay muling sasalang ang kalihim sa Commission on Appointments. Dito na magdidesisyon ang komisyon kung mananatili si Lopez sa pwesto. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Iligal at wala umanong bisa ang kontrata ng Bureau of Corrections o Bucor at ng Tagum Agricultural Development Corporation o TADECO sa pag-upa sa mahigit 5,000 ektaryang lupain ng Davao Penal Colony. Paliwanag ni Solicitor General Jose Calida, sa ilalim ng konstitusyon ay maaari lamang upahan ng isang pribadong kumpanya ang lupaing pag-aari ng gobyerno nang hindi hihigit sa 50 taon. Sa kaso ng TADECO, una nitong inupahan ang lupain ng Davao Penal Colony noong 1969 na pinalawig ng 25 taon noong 1979. Muling binigyan ng extension ng kontrata noong 2003 at pinalawig hanggang 2029. Ayon pa kay Calida, labag din umano ang kasunduan ng Bucor at TADECO sa Public Land Act dahil hindi ito dumaan sa bidding. Sa ibang balita, ilang kasunduan para sa pagsisimula ng ilang malalaking proyektong infrastruktura ng Administrasyong Duterte ang inaasahang malalagdaan sa 2017 ASEAN meeting. Mula sa Pasay City, itong balita ni Nel Maribuhok live. Nel? Attorney Reg, ipiniresinta nga ngayong araw ng Administrasyon Duterte ang kanilang malalaking infrastructure at transportation projects. Mga malalaking proyekto ng pamahalaan ay mga road networks papuntang Manila Airports, gayon din ang mga national highways na magdudugtong sa northern at southern part ng Luzon o mula La Union hanggang Bicol, at pagsasaayos ng mga highway at tulay sa ilang probinsya sa Visayas at Mindanao. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Mark Villar, pagkakataon ng ASEAN Summit upang makakuha ng tulong sa ibang bansa para sa mabilis na implementasyon ng mga proyekto. And that's what we'll do to complete these projects. Some of our bridge programs will require technologies from other Asian countries such as China and Japan and Korea. Ilang transportation projects din ang target na makumpleto sa termino ni Pangulong Duterte, tulad ng pagtatayo at pagsasaayos ng mga airport sa Puerto Princesa, Panglao, Bohol, Cebu, Bicol at upgrading ng surveillance at air traffic management upang maiwasan na ang mga pagkaantalan ng biyahe at pagsisikip sa mga paliparan. Pagsasaayos ng mga riles ng tren tulad ng papuntang Bicol na inaasahang matatapos sa 2021.
pagtatayo ng 3 billion peso common station sa Quezon City at ang 227 billion peso na Mega Manila Subway na bibiyahe mula QC hanggang Taguig City. Ayon kay Department of Transportation Secretary Arthur Tugade, malalagdaan ng kontrata para sa pagsisimula ng proyektong ito ngayong taon sa ASEAN meeting. The final contract that will trigger the start of this project will be signed this November when the leaders of the ASEAN will come, and hopefully it will be Minister Abe and our own President Duterte who will ink and sign the formal agreement. Inaasahan na ang mga proyektong ito ay makatutulong para mabawasan ang traffic congestion sa Metro Manila. Tiniyak naman ng mga kalihim na hindi magkakaroon ng korupsyon sa pagpapatupad ng mga proyekto na ito ng administrasyon. Attorney Reg. Maraming salamat, Nel Maribok, nagulat ng live mula sa Pasay City. Samantala, tatalakayin sa Prosperity for All Summit bukas ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN ang mga mekanismo at tulong pinansyal para sa ikalalago ng mga maliliit na negosyo o SMEs. Ito ay upang makatulong ang mga ito sa ekonomiya ng mga bansa. Mula sa Pasay City, ito ang balita ni Joyce Balancio, live. Joyce, go ahead. Angela, kakapasok nga lang na balita na karating na sa bansa si Malaysian Prime Minister Najib Razak kasama ang kanyang asawa. Andito sila sa Pilipinas para dumalo sa 30th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit na kasalukuyang ginagawa ngayong linggo dito sa Pasay City. At isa sa nakatakdang pupuntahan nila bukas ay ang Prosperity for All Summit na gagawin sa City of Dreams. Hihikayatin sa gaganaping ASEAN Prosperity Summit bukas ang mga malalaking negosyo at korporasyon upang tulungan ang mga maliliit na negosyo o SMEs na siyang bumubuo sa 99.6% ng ASEAN business community. Ayon kay ASEAN Business Advisory Council Chair Joey Concepcion, tatalakayin sa pulong ang iba't ibang uri ng non-traditional funding mechanisms para lumago ang mga maliliit na negosyo. It's not only to create awareness that what is important is creating an inclusive environment, getting big business to really help our small businessmen, especially our micro and small entrepreneurs. Our MSMEs. Ayon pa kay Concepcion, prioridad ng pamahalaan ang tulong pinansyal at pagbibigay ng puhunan sa mga negosyo. Kaya naman ipinatigil na ang 5-6 at inilunsad ang P3 o ang Pondo para sa Pagbabago at Pag-asenso Program. Aalamin din sa Prosperity Summit kung ano pa ang maaaring maibahagi ng business experts mula sa iba't ibang bansa. Kabilang sa 30 panelists sina dating President Gloria Macapagal-Arroyo, Department of Trade and Industry Secretary Ramon Lopez at Department of Science and Technology Secretary Fortunato de la Peña. Dadalo rin sina Senators Juan Miguel Zubiri at Bam Aquino para matalakay rin ang mga maaaring panukalang batas bilang tulong sa mga negosyo. Layunin din ng summit na itatag ang ASEAN Mentoring Entrepreneurship Network na bubuin ng volunteers mula sa business community bawat bansa para magpalitan ng mga kaalaman patungkol sa pagpapalago ng mga negosyo sa rehiyon. ASEAN is not exclusive. ASEAN is inclusive. It is to benefit not only the large corporations out there, not only to benefit the more successful countries among the 10, but it is to benefit all nations among the 10 and every Filipino and every nationality in the 10 countries. Samantala, Angela, maliban nga kay Malaysian Prime Minister, inaasahan din nating dadalo bukas sa Prosperity for All Summit si Thailand Prime Minister Prayut Chan-o-cha. Sasalubungin sila ni Vice President Lenin Robredo na siya ring mangunguna sa nasabing pulong. At yan muna pinakuling balita mula dito sa International Media Center. Balik sa'yo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Joyce Balancio, live na nagulat mula sa Pasay City. Nag-ikot ngayong araw si PNP Chief Ronald De La Rosa sa ilang bahagi sa Pasay para inspeksyonin ang ipinatutupad na seguridad sa 30th ASEAN Summit. Ito ang balita ni Grace Casin. Binisita ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa ang mga pulis na naka-assign para magbantay sa seguridad ng mga venue sa 30th ASEAN Summit. Inalam niya kung may sapat na puwersa ang pulisya para sa anumang banta ng kaguluhan, partikular na ng mga militanteng posibleng magsagawa ng protesta.
Ayon kay General De La Rosa, hindi nila pagbabawalang magtipon ng mga rallyista, ngunit nanawagan siya ng kooperasyon sa mga ito upang maiwasan ang anumang problema. Kung pagpupumilit sila doon, may problema tayo. But still, ang policy ko dyan sa rally is maximum tolerance. Inalam din ng PNP chief kung may sapat bang pagkain at tubig ang mga pulis upang maayos nilang magampanan ang kanilang tungkulin. 500 piso ang inilaan nilang budget sa bawat pulis kada araw. So far, they are well provided, they are well fed, and they are well protected. Meron naman sa mga gamit. Kumpiyansa ang pinuno ng pambansang pulisya na makakamit nila ang target na zero incident sa kabuuan ng ASEAN Summit. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Pasay City. Muling nanawagan sa pamahalaan ng isang grupo ng mga guro na dagdagan ng kanilang sahod at mga benepisyo. Ito ang balita ni Leslie Longbowen. 11 taon nang nagtuturo si Vladimir Ketua sa Arroyo High School. Kasalukuyan siyang sumasahod ng 21,000 piso kada buwan. Dahil 3 ang pinag-aaral na anak, bukod pa ang ibang gastusin, ay hindi ito sumasapat sa kanilang pangangailangan. Sa dami ng aking binabayaran, pangunahin yung pagbayad doon sa mga bilihin, pagbayad doon sa mga matrikula ng aking mga anak, at iba't iba pa katulad ng mga gastos. Siyempre sa bahay ay natitira na lamang ay 4,000. Dahil sa kagipitan, hindi maiwasan ni Vladimir ang mangutang ng pera. Ang problema, pagdating na ng bayaran, ito na ang siyang bumabawas ng malaking bahagi ng kanyang sweldo. Tuwing pagpasok ng June, ako ay paborito ng pupunta sa pinakamalapit na utangan sa aming paaralan. Kuminsan, kapag nakakabayad na ako ng 5 buwan, uutang uli ako. Kaya naman kanina, muling nanawagan ng grupong Alliance of Concerned Teachers o ACT na itaas ang buwan ng panimulang sweldo ng mga guro. Hiling ng mga ito na gawing 25,000 piso ang starting salary ng mga guro mula sa kasalukuyang mahigit 19,000 piso. Ayon pa sa mga ito, nararapat ding dagdagan ang mga benepisyong kanilang natatanggap tulad ng Personal Economic Relief Allowance upang sumapat sa pangangailangan. Mula sa kasalukuyang 2,000 pisong allowance, hinihiling nilang gawin itong 5,000 piso. Nananawagan naman si ACT National Chairperson Benjamin Valbuena na huwag sanang mapabayaan ang pamahalaan ng ibang sektor sa pagtutok sa ibang issue. No, doon sa usapin ng droga, ang husay-husay ng ni presidente, no? Parang may budget sa droga, sa war on drugs, pero dito sa mga social services ay talaga nakakaligtaan na ng ating gobyerno. Dahil dito, nakatakdang magsagawa ng kilos protesta ang grupo sa Liwasang Bonifacio, kalinsabay ng araw ng paggawa sa Mayo 1. Samantala, hinihintay pa ng UNTV News team ang pahayag ng Department of Education hinggil sa issue. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Quezon City. Magbabalik ang ito ang balita. Kinumpirma ni Philippine National Police o PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na nakausap na niya si Superintendent Maria Cristina Nobleza. Iginito man nito na parte ng undercover work ang ginawang pagtulong at pakikipagrelasyon sa Abu Sayyaf member na si Rinor Donghon aka Renren. Ito ang balita ni Grace Casin. May nakuha na umanong impormasyon ng Philippine National Police mula sa isinagawang tactical interrogation kay Superintendent Maria Cristina Nobleza. Ayon kay PNP Chief Director General Ronald De La Rosa, inihayag ni Nobleza na bahagi ng undercover work ang ginawa niyang pakikipag-ugnayan sa Abu Sayyaf member na si Rinor Lu Donghon. Ngunit gate ni De La Rosa, walang nagbigay ng order kay Nobleza ukol dito. She's claiming na she's doing this for sa kanyang trabaho daw. But again, it is not being sanctioned by the government. Kanya lang yan. Baka mamaya ginagawa lang niya yung cover para makalusot siya sa liability sa kanyang ginagawa. Walang kuplan. Walang kuplan. Kinumpirma rin anya ni Nobleza na kinasal na sila ni Donghon at mismo ang napatay na teroristang si Zulkifli Binhir alias Marwan ang nag-officiate ng Muslim rights. Sinabi rin ni PNP Chief na may nakuha na silang impormasyon sa background ni Donghon at Nobleza, ngunit hindi pa niya ito maaaring ilabas habang nagpapatuloy ang investigasyon.
tinatanggap namin. But still, ina-evaluate namin and we will not be fooled by any attempt to fool us dahil meron na rin kaming alam na hindi niya alam. Itinuturing na high-risk prisoners ang dalawa kaya hindi sila pinapayagang dalawin ng sinuman. Muli ring tiniyak ni PNP Chief De La Rosa ang seguridad ng mga ito habang nakapiit sa custodial center ng Camp Crame. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Pasay City. Samantala, katawa-tawa para kay Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang reklamong inihain sa International Criminal Court o ICC laban kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte at iba pang opisyal ng pamahalaan. Ayon sa kalihim, walang basehan ng mga paratang ni Edgar Matobato at abogado nitong si Attorney Jude Sabio. Wala rin anyang kredibilidad si Matobato na isang self-confessed hitman. Dumipensa rin si Secretary Aguirre sa pagkakadawit niya sa reklamo at iginiit na hindi niya sinabi kailanman na hindi tao ang mga drug lord. Naniniwala si Aguirre na layon ni Matobato at ng mga nasa likod ng reklamo na pabagsakin ang administrasyong Duterte sa pamamagitan ng pagpapahiya dito sa international community. Pinangunahan ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa ang Badge of Honor Ceremony ng PNPA Masidlak Class of 2017 kanina sa Camp Crame. Ito ang balita ni Grace Casin. Opisyal nang binigyan ng tsapa ang 78 bagong police inspector ng Philippine National Police. Ito ang mga PNPA graduate na nagdesisyong pumasok sa police service. Kasama rito si Police Inspector Macdum Enca, ang top notcher ng PNPA Masidla Class of 2017. Ibinigay na rin sa kanila ang kanilang mga service firearms at ATM payroll card. Payo ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa sa mga ito habang bata pa ipakita ang kanilang kakayahan sa trabaho. Huwag kayong mag-aspire ng ma-assign sa finance, ma-assign sa controller, ma-assign sa mga logistics. Yung pwesto na yan, later in your life. Magagawa nyo yan. Habang bata, pagka sa service nyo, gamitin talaga ninyo yung pagka-official sa tamang pamamaraan. Sumapa ka na sumapa kung saan yung gulo. Mahigpit ring paalala ng hepe ng PNP sa mga bagong police inspector na gamitin sa tama ang kanilang sweldo at huwag malululong sa bisyo. Yan ang problema sa mga opisyal na natutulong sa sugal. Kung natutulong magsabong yan, anong next yan? Magkano lang sweldo ng pulis? Tapos, mag-engage pa sa sabong, magkasunod yan, korupsyon. Mangungurap ka ng pera para pagsabong mo. Ang mga bagong police inspector ay opisyal lang magtatrabaho sa iba't ibang unit ng PNP. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Pinaiimbestigahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB sa Philippine National Police o PNP ang pulis na nahuling namamasada ng isang kolorum na UV Express. Ito ang balita ni Monokso. Nagtatago ngayon si PO3 June Julian Ancheta matapos siyang mahuling namamasada ng kolorum at tumangging i-impound ang kanyang van. Sa kuha ng isang CCTV footage sa Naiya Road sa Pasay City kahapon, makikita na nagmamadaling tumakas ang driver ng van na si PO3 Ancheta kasunod ng humahabol ng mga tauhan ng LTFRB. Ayon kay LTFRB board member Aileen Dizada, pinaiimbestigahan nila sa Philippine National Police si PO3 Ancheta. Anilizada, naka-type B uniform pa si Ancheta nang mahuli ng kanilang mga tauhan. Pinagmumulta ng 200,000 pesos si Ancheta dahil sa pamamasada ng kolorum. Kasi pagbaba pa niya, sinabi niya, police ako. He said police ako. So hindi ho tama ito, no? Dapat nga yung level of responsibility ninyo mas higher because you're supposed to be law enforcers. You're not supposed to be law violators. Ayon naman kay PNP Chief Director General Ronald De La Rosa, dapat harapin ng polis ang violation na kanyang nagawa. Bastawang wala kinalaman sa droga, wala kinalaman sa pangungutong. Kung yung kolorum operasyon niya ay para magkapera siya, pagkaso sa pamilya, hindi gaano mabigat sa akin yung
yung loob ko dyan sa pulis na yan. Yung alam, may opensya dahil tinagpuan. Kawawa naman. Ayon naman sa Lawyers for Commuter Safety and Protection, hindi ito dapat ipagsawalang bahala dahil mapanganib para sa mga commuters ang kolorum ng mga sasakyan. Batay sa LTFRB Memo Circular, kung ang sasakyan ay may prangkisa, maaring makakuha ng 200,000 pesos na passenger insurance ang mga pasaherong maaksidente. Walang insurance yung isang kolorum vehicle. Pangalawa, nakikipag-compete ka dun sa mga may prangkisa. So unfair naman yun sa mga legitimate franchise holders. Nakahanda ang Lawyers for Commuter Safety and Protection na magsampa ng kaso sa pulis kung mayroong nais magreklamo laban dito. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Dinalaw ni PNP Chief Ronald De La Rosa ang 7 pulis na nakakonfine ngayon sa ospital matapos masugatan dahil sa pagganap ng tungkulin. Ginawaran niya ang mga ito ng PNP medalya ng sugatang magiting at medalya ng kagalingan. Nagpasalamat din si General De La Rosa sa mga ito dahil sa kanilang dedikasyon sa kanilang tungkulin. Hindi naman naging hadlang sa 64 na OFW sa Kuwait ang kanilang trabaho upang makamit ang pangarap na makapagtapos sa pag-aaral sa kolehiyo. Naging susi sa kanilang tagumpay ang Open Distance Learning Program ng Commission on Higher Education. Ito ang balita ni Maylene Soriano. Kahirapan sa buhay ang nagtulak kay Elaine Dumapias upang mamasukan bilang isang kasambahay sa bansang Kuwait ng mahigit 10 taon. Isinantabi niya muna ang pag-aaral ng kolehiyo upang makatulong sa kanyang pamilya. Ngunit itong April 7, natupad ang pangarap ni Elaine sa kabila ng mga balakid na kanyang naranasan. Isa si Elaine sa 53 nagtapos ng BS in Business Administration sa pamamagitan ng Open Distance Learning Program ng CHED. Bilang isang nagtatrabaho sa bahay ay hindi po basta-basta makapagtapos sa ganitong paraan po. Kailangan po natin determinado, interesado at bigyan po ng motivation ang ating pag-aaral. 7 rin ang nakakapagtapos ng AB Information Technology at 4 naman sa AB Psychology. Pag wala kang natapos, parang iniitsapwera ka nila. Nagiging palaban tayo minsan pag ando doon yung trials at saka mga stress na pinagdadaanan natin. So sabi ko, matatapos din ang stress na to, kaya nagpursige po ako. Bukod sa bachelor's degree, may mga OFW rin na nagtapos mula sa short courses na Office Management, Computer Secretarial at Airline Ticketing. Ang Open Distance Learning Act ay naging ganap na batas noong 9 ng Disyembre 2014 sa panahon ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Maylene Soriano, UNTV News and Rescue, Kuwait. Siyam na tindahan ng mga muebles sa Quezon City ang nasunog kaninang madaling araw. Samantala 7 drug suspects naman ang naaresto ng mga otoridad sa magkakahiwalay na buy-bust operation. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Naabo ang maraming muebles sa siyam na shop sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Old Balara, Quezon City matapos masunog kaninang alas 3 ng madaling araw. Mabilis kumalat ang apoy dahil highly combustible ang nilalaman ng mga pagawaan gaya ng pintura, thinner at varnish. Most likely ay ayon nga sa ating witness, yung charger cellphone po ang pinagsimulan ng sunog. Umabot sa 2nd alarma ang sunog ngunit idiniklarang fire out alas 5:15 ng umaga. Walang naiulat na nasugatan o namatay sa insidente. Arestado ang isang drug suspect sa buy-bust operation ng Quezon City District Drug Enforcement Unit sa isang apartel sa Kamuning, Quezon City kagabi. Na-recover sa suspect ang ilang drug paraphernalia, marked money, digital weighing scale at mga bulto ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 175,000 pesos. Gawin na umano ng suspect na umupa ng apartel para doon isagawa ang repacking ng ibebentang droga. Hinala ng mga otoridad, kasamahan ng suspect ang 3 naaresto noong Lunes sa isang apartel sa Cubao na kaparehas din ng modus operandi. 4 naman ang arestado sa magkakasunod na buy-bust operation sa Malabon at Caloocan. Unang naaresto ang umano'y courier ng droga na si Julius Garcia. Sunod ang binabagsakan nito sa Malabon na si Jeremy Ferrer at Zaldi Medina alias Jason na taga-Letre. Huling nadakip ang live-in partner ni Julius na si Rohani Magdara. Nakumpiska sa mga ito ang mahigit kalahating kilo ng suspected shabu na nagkakahalaga ng 3 milyong piso, gayon din ang 2 weighing scale. Sa bahagi naman ng Taguig City ay 2 lalaki ang nabistong gumagamit ng bawal na droga matapos maaresto dahil sa pagsusugal ng Caray Cruz sa kalsada sa Barangay Ubusan.
Tig-isang pakete ng umano'y shabu ang nakuha sa mga ito nang hulihin ng mga pulis kasama ang 3 iba pa. Namin po namin gumagamit kami pero hindi naman kami nila naaktuhan na gumagamit. Iniimbitahan lang daw kami at kukunin lang daw yung pangalan namin. Kampante naman ako dahil wala naman kami ginagawang masama. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines. Dalawang 2,712 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Maintenance provider ng MRT, iginiit na higit pa ang ginagawa nilang pagmamantines sa mga tren kumpara sa nilagdaang kasunduan sa pamahalaan. Performance ng ilang atleta sa 5 sports category sa palarong pabansa, record break ngayong taon. Nature Park at iba pang pasyalan sa Davao, patok ngayong bakasyon. Samantala, hinimok ng isang non-government organization ng Supreme Court na maglabas ng bagong alituntunin na tatawaging writ contra homo sacer. Ito ay upang mas maging epektibo ang investigasyon sa mga napapatay sa operasyon ng pulisya laban sa iligal na droga. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Ipinapanukala ngayon ng isang NGO sa Korte Suprema na gumawa ng bagong alituntunin para sa investigasyon ng mga napapatay sa kampanya kontra droga ng pamahalaan. Tatawagin itong writ contra homo sacer batay sa letter petition ng Center for International Law. Dahil sa tingin namin, kailangan ng panibagong mga alituntunin para mas maging epektibo po yung investigasyon patungkol po sa extralegal killings na nangyayari po sa ating bansa ngayon. Paliwanag ng Center Law, tila bumabalik sa ngayon ang konsepto noon sa panahon ng sinaunang imperyo ng Roma tungkol sa homo sacer o mga taong walang karapatan at maaaring patayin kahit saan at kahit anong oras. Ganito umano ang sitwasyon sa ngayon ng mga sangkot sa droga na basta na lamang napapatay sa mga tokhang operations. O isang tao na walang karapatan, kaya pwede siyang patayin kahit anong oras. Yun po nakikita natin sa ngayon sinasabi ng mga pulis na ano naman yan mga drug suspects yan. So hindi yan extralegal killings, no? Na parang wala na silang karapatan, hindi naman po yun ang nakalagay sa ating saligang batas. Batay sa pinakahuling ulat ng Human Rights Watch, umabot na sa mahigit 7,000 ang napapatay sa kampanya kontra droga. Sa kanilang paghawak sa tokhang cases, napansin umano ng Center Law na maraming alituntunin na hindi nasusunod sa operasyon ng mga pulis. Kabilang na dito ang mga dokumentong dapat ihanda simula sa pagpaplano ng operasyon hanggang sa otopsiya ng mga napatay na sospek. Dapat din anilang sampahan ng homicide ang mga pulis na nakapatay sa sospek at hayaang ang piskalya na ang mag-absuelto sa kanila. Kapag meron pong mga ganyang pagpatay, no, isa po yan sa katungkulan nating pamahalaan na alamin kung ang mga nangyaring pagpatay ay alinsunod sa ating batas, kung ang mga pinatay ba ay pinatay dahil talagang meron pong sinasabing shootout. Ayon sa Center Law, hindi dapat baliwalain na lamang ng pamahalaan ang mga kaso ng pagpatay, lalo na't maraming nilagdaang tratado ang bansa tungkol sa pagpapahalaga sa karapatang pantao. Ayon pa sa grupo, lahat ay dapat kilalanin bilang mga tao na may karapatan sa ilalim ng batas at sa patas na paglilitis. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Sa ibang balita, muling nanawagan ng Commission on Elections o COMELEC sa mga botante na magparehistro na para makaboto sa sangguniang kabataan at barangay elections bago sumapit ang deadline nito sa araw ng Sabado. Ito ang balita ni Aiko Miguel.
Inaasahan na ng COMELEC na sa darating na Sabado ay magdadagsaan ang mga hahabol sa deadline ng pagpaparehistro sa barangay at sangguniang kabataan elections. Kaya naman naglabas ng direktiba ang COMELEC sa lahat ng COMELEC election officers hinggil sa proseso ng pagtanggap ng mga magpaparehistro sa April 29. Ayon sa COMELEC, maaari nang magpalista mula alas 3 ng hapon hanggang alas 5 sa election officer ng nais na magparehistro. Lahat ng makakapagpalista hanggang alas 5 ng hapon ay tatapusin ng election officer ang proseso ng pagpaparehistro. After 5 p.m., wala nang pangalang idadagdag sa listahan. Yun na yun. So 3 to 5 p.m. yun yung tsansa nyo para malista yung pangalan ninyo to make sure na makapagparehistro kayo. Unang-una, dumating po tayo ng maaga. Make sure that your name is on the list para makapagparehistro kayo hanggang sa matapos. Batay sa ulat ng COMELEC, 2.2 million na ang mga nakapagparehistro para sa barangay at SK elections. 1.2 million dito ay SK registrants. Muling pinaalala ng COMELEC na bukas ang kanilang tanggapan kahit idineklarang holiday ang araw ng Biyernes. Kaya't umaasa silang sasamantalahin ito ng mga walang pasok upang makapagpatalang bumoto. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Mayong gabi, ani ang detalye sa atong mga balitang Prombi. Ipatuma na sa La Union Provincial Government ang 4-day work week scheme. Tumong niini nga makamenos sa konsumo sa kuryente ug matagaag higayon ang mga empleyado nga makapahulay. Kini ang balita ni Toto Fabros. Nang rugi di napalabas nga Domingo ket 4 nga beses laing te makalawas nga sumrek ti trabaho dagiti empleyado ti La Union Provincial Government. Maibasar ti Memorandum Order ni La Union Governor Francisco Emmanuel Pacoy Ortega III idi Abril 17, 2017. Lunes aging gana Huwebes laing sumrek dagiti empleyado ti Kapitolyo. Ngem extended met aging gana alas 6 ti rabi ti office hour manipod alas 7 ti bigat. Masakupan daytoy ti amin na capital employees, malaksid kadagiti naka-assign ti medical, rescue, library custodial, ken security. Isang paraan para makatipid ng ating mga resources. At pangalawa, ito ay bigyan din natin ng pagkakataon ng ating ang mga empleyado na magkaroon ng mas mahabang time sa kanilang pamilya. So meron silang isang extra na araw para mamasyal naman sila at maging tourism advocate. Naragsakan met dagiti daduma nga empleyado. Maramid mi pwede kayat nga aramida nan syempre di Sabado Domingo aglaba, agplancha, agdalus, kasjay. Epektibo ti 4-day work scheme idi Abril 17 aging gana June 2, 2017. Toto Pabros, UNTV Damag Ken Salakan, La Union. Nagkalain-laing klase sa endangered species nga mga mananap ang gibuhian sa Angat Watershed sa Bulacan karong adlaw. Kini ang balita ni Jerry Galicia. Mahigit 40 iba't ibang klase ng hayop pinakawalan dito sa Angat Watershed bilang bahagi ng biodiversity program ng Department of Environment and Natural Resources. 12 sa mga ito ay Brahmini kites o lawin, 30 ang Asian box turtle o pagong, 3 island collar dove o kalapati at 5 monitor lizard o bayawak. Ayon sa DNR, karamihan sa mga hayop ay na-rescue nila mula sa animal trade. Ang iba naman ay binigay sa kanila ng ilang pet owners dahil pinagbabawal sa batas ang pag-aalaga ng endangered species. Ito ay bahagi ito ng tinatawag natin Wildlife Conservation Program ng Department of Environment and Natural Resources na kung saan yung mga hayop na tino-turn over sa DNR, itong mga nako-confiscate galing sa illegal trade, yung mga dino-donate, yung mga minsan mga taong nag-alaga ng wildlife, kaya nilang alagaan. Nanawagan naman ang DNR at napukor sa mga nakatirang katutubong dumagat sa paligid na pangalagaan din ang mga hayop na pinakawalan sa watershed. Hindi lang po dito sa komunidad na ito pero hanggang sa malayong komunidad para malaman nila na mga ganito ay napakahalaga dito sa ating reservasyon. Aabot sa 3,000 dumagat ang nakatira sa Angat Watershed. Katuwang sila ng ahensya sa pagbabantay sa 2,000 hektaryang kagubatan sa Angat. Yung mga pawawalan ng ating mga tigapamahalaan ng watershed at DNR ay kung maaari lang sa inyo aking mga katribo ay ating pangalagaan. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue, Bulacan.
umaga, pahingusgan pa sa AFP o PNP sa Mindanao ang counterintelligence monitoring niini sa tanan nilang miyembro aron masiguro nga dili makasulod ang mga terorista sa ilang organisasyon. Kini ang balita ni Marisol Montaño. Magpatuman og masugot nga pagbantay ang Eastern Mindanao Command sa Armed Forces of the Philippines sa tanan nga personahe niini. Kini human madakpan si Superintendent Maria Cristina Nobleza tungod sa relasyon niini sa bandidong grupo nga Abu Sayyaf. Si Nobleza ang kanhing Deputy Regional Director ng Davao Regional Police Office Crime Laboratory. Isang tao lang naman ito, she does not represent the whole organization. Lakip sa mga pamaaging ay patuman sa AFP ang pagpakusog sa counterintelligence monitoring niini batok sa bisan unsang illegal nga buluhaton sa miyembro niini. Binabantayan natin yung ating personnel so that unang-una yung dignidad, kailangan natin ma-maintain yung dignidad ng ating personnel or also not sleeping with the enemy as you said. Samtang padayon gihapon ang pag-recruit sa Davao City Police Office sa kapin 900 nga auxiliary police nga magamit aron mas mabantayan sa pulisya ang syudad. Gisiguro usab sa pulisya nga moagi sa hugot nga background checking ang mga aplikante bago sila magsugod sa training aron masiguro nga wala sila relasyon sa mga daotang tawo. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue, Davao City. Kana ang mga balita ang atong gitutukan sa nagkalain-laing bahin sa Pilipinas. Gikan diriya sa Davao City, balik diha sa kauluhan. Sa wakas, nagkaharap na kahapon sina fighting Senator Manny Pacquiao at title contender Jeff Horn sa ginanap na press con sa Suncorp Stadium sa Brisbane. Nagtungo si Pacquiao sa Australia upang ipromote ang kanilang sagupaan na itinakda naman sa July 2. Ito ang balita ni James Cos. Sa unang pagkakataon, nagkaharap na sina Filipino boxing icon and Senator Manny Pacquiao at Australian boxer and teacher Jeff Horn sa press conference kahapon na ginanap sa Suncorp Stadium sa Brisbane, Australia, na mismong venue ng Pacquiao-Horn bout. Opisyal na inanunsyo ang laban ng dalawa sa 2 ng Hulyo. Hindi naman maitago ni Horn ang kanyang pananabik sa nalalapit na laban. Susubukan nitong agawin sa boxing champ ang WBO welterweight title na tiyak namang mahigpit na dedepensahan ni Pacman. Thank gosh for that. I've been waiting very long time, been waiting months and months since my last fight, whether this was actually going to happen, and I'm just pleased to say it's happening. I'm defending my belt. I know this is not the easy fight. So all I can say is I have to prepare myself in training, focus. I studied the style of him. So I think that's a good thing for us that we don't underestimate each other. Ayon kay legendary New York fight promoter Bob Arum, inaasahang aabot sa mahigit 50,000 manonood mula sa iba't ibang panig ng mundo ang pupunta sa Suncorp Stadium upang personal na saksihan ang pinakamalaking boxing event sa Australia. James Cos, UNTV News and Rescue, Australia. Dinarayo ngayon ng mga local at foreign tourist ang iba't ibang pasyalan na matatagpuan sa loob lang ng Davao City. Ito ang balita ni Janice Inhente. Kadalasang puntahan ng mga tao ngayong summer ang mga beach resorts. Pero dito sa Davao City, isa sa dinarayo ngayon ng local at foreign tourist ay ang Ball Pit Cafe na ito. Kinagigiliwan dito ang paglangoy sa libu-libong puting bola. Hyperbola is a very unique cafe because this cafe features 150,000 balls designed to promote the transformative and therapeutic power of play. So we wanted to make a difference through the power of play. Bagamat marami ang nagpupunta dito, tiniyak naman ng may-ari ng establishmento ang kalinisan ng kanilang lugar. By monthly basis, every ball talaga lilinisan siya and then madi-disinfect siya. That's how we... Yes, and of course, we request our guests to wear fresh socks. That's why we provide na lang for them. Kung adventure activities naman ang hanap, maaari ninyong subukan ang Sky Cycle sa Eden Nature Park.
Kinakabahan. First time. Feel nervous. So dito na nga kami sa Sky Cycle. Papunta kami doon, 200 meters ang aming lalakbayin. Tapos pabalik 200 meters. So a total of 400 meters ang aming magra-ride kami. Go! Mami! Yan, makikita mo dito yung view ng buong Davao. Nandito na tayo sa kalagitnaan na may 60 feet ang lalim. Tapos, eto na nga nakakatakot. Bukod sa Sky Cycle, pwede ring subukan ang Skywing sa parke na may taas na 95 feet, zipline na may 200 meters, at horseback riding. Samantala, tiniyak naman ng pamunuan ng Eden Nature Park na ligtas ang kanilang mga rides. At kung food trip naman ang hanap nyo, sa lungsod ng Davao, patok na puntahan ang Inasal University. Binabalik-balikan dito ang kanilang chicken inasal, sizzling sisig, kinilaw at para sa dessert ang buko halo. Janice Enhente, UNTV News and Rescue, Davao City. At yan ang ating sports at featured news ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg, Angela, and Monica. Maraming salamat, Talia. At yan po ang naging kabuuan na ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.